Ah, I hope no nindot ato ang simana karon. Amen ba? It's already February. Sa ba? 9. Oh, hapit na ang Valentine's Day. So puro ba sa love atong mga pamilya, no? Puro ba pagigugmaay? Amen ba? Og atong anniversary po next Sunday na. So it's dagan ta gina-expect do niya. I think unya po na announcement si Daddy, si Pastor Lee ug si Mami Rose about sa anniversary sa mga preparations na to nga atong buhaton. Unya po na mag-share og testimony. Tama ba, Pastor Lee? Na mag-share testimony para madasig ta, ma-inspire ta. Unya karon pod nga karon pod nga adlaw, pila ba mag-testimony dad? Tulo ka buok ang maghatag silang testimony, no? So, ang point ng testimony, sama pa sa tuwa sa message last Sunday kay para po ma-inspire ang mga tao niya sila madala kay Jesus. No? Makita nila ang kausaban ginitabo sa tong life. Niya sila kay madala sila sa pagtuo sa tuwang buhi nga Dios kay si Jesus Christ. So, kamusta ba? Naka-share ba ta og kuan? Nakabasa ba tag Bible this week? Kinsa nakabasa og Bible? Praise the Lord, no? Good news. Ikaw nakabasa ang Bible. Okay, sa diri ang natubag na ilang prayer kay nag-ampo ya, gitubag ilang pag-ampo. Praise the Lord, no? So important ang atong pagpaminaw sa Ginoo sa iyang answer sa atong prayer. Pag magbasa tag scripture, it's important pod nga atong mag-meditate ta, no? Mag-reflect. Sabi na sa Bisaya, mamalandong sa pulong sa Dios nga iyang gi-reveal sa tuwa pinaagi sa Bible. So, kadali lang din, no? Wala pa na si Kuya David. Wala pa yung set up si Kuya David, kadali. Ato lang siyang paabuton kadjot, no? So, last Sunday, kasi naka-remember sa message last Sunday? Ano ba naka-remember? Ako man to nag-share sa message. What's to about? Sige na, be? Okay, so man to the story about? About sa? Correct. Jesus the living water. Gikan sa John chapter 4. About to siya sa babae nga taga Sychar. No, niya na-meet siya ni Jesus dito. Niya, nagstorya sila about tubig. Niya, nisulti si Jesus about sa iyang tinago niya kinabuhi. Unya, ang babae nituo nga si Jesus kay ang Messiah. So, ato i-remember ang mga messages kay wala ta kabalo kanus sa nga time na siya maabot nga atong kailangan nga message. So, ato pong i-prepare tong hearts, mag 5 years na ta sa tuang church nga anniversary, no? 5 na katuig. Praise the Lord. Gikan sa pandemic, handod karon 5 na day katuig. So, I think napo di ay mag-sponsor, no? Di sa daw isama. Like good news, pero yan na lang ito i-share. So, kana, no? Mahigit si Lord kay provide din si Lord sa ito ang mga panginaglanon. Especially as we celebrate the time nga ato ang church anniversary. So, magpasalamat po ta kay kahapon nangan hindiri to prepare the place maglimpyo, no? Ang Piodopo family. Thank you kaayo sa pag-anhi. Napod sila ni Jello, si Jolo, and hidere si Bernadette, nabakan to Brother Raymart. Wala din si Brother Raymart, no? Pero na si Bernadette. Kinsa pa ba? Tama, si Kuya Marvin ug Ate Emily, naapod sila, no? Thank you kaayo. So tungod niya na, medyo hayag na to ang place of worship karon, no? Hapsay to ang pagsimba na to karon adlaw. Dapat nag-celebrate sila ang birthday karon last week. Celebrate silang birthday this week or wedding anniversary. Na ba? Wala man, no? Or hadlok lang kay basin magbasik dagang mga to sa balay. Joke lang. Nabay mga special announcement, di pasa og exam or ni daog sa competition na ba? Wala ba? So, pwede, okay na ba ito pwede? Sige, so atong yandam, let's prepare our hearts and minds as we worship our Lord.
So gina-request na ko tanan nga manindog. Manindog ta as we begin, as we start our worship service this morning. Ang atong basahonon kay ang atong pagtubag-tubag gikan sa Old Testament sa Book of Psalms, Salmo Kapitulo 16, chapter 16. It's from the Old Testament, Psalm chapter 16. Basahon nato. Ang Ginoo gisunod nako kanunay kung wala ako gikahadlukan kay aniya man sa iya sa akong buwan. Busa mapasalamatan ug malipayon ako kaayo. Kay gipanalipdan mo ako gikan sa gahom sa kamatayon. Nagalagad ako kanimo nga matinud-ano. Busa dili mo ako itugyan ngadto sa kalibutan sa mga patay. Nagtanan, tutulan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi. Ang imong presensya naghatag kanako tumang kalipay ug naglalag katagbawan hangtod sa kahadluran. Pag-ampo ta. Ginoong Diyos nga may gugmaon, labing gamhanan ug labaw sa tanan. Father, Lord Jesus, we thank you for this day nga imong gihatag sa matag usa kanamo sa imong pagbitbit sa mo, Lord God, diri sa church as we worship you, Lord. Sa pagkanta og songs of praise, sa pagpaminaw sa Word of God, o sa pag-fellowship, Lord God, sa matag isa. Lord, iandam ang among pangunahon o kasing-kasing, pasaylo ami, Lord, sa mga sala ang among nabuhat kanimo o sa among isig katao. Lord, i-remind ni kanunay nga ikaw ang among shepherd. Ikaw ang among magbalantay, Lord God. O punuan kami sa imong presensya kanunay. Nga ug naman mi kagulanan o Dios, i-assure mi tagay mig kalinaw sa among pangunahuna nga ikaw nagauban kanamo. Nga kini Lord God moagi ra ni, mulampas ra ni, pero ang among pundasyon sa among kinabuhi kay nakatukod dira kang Kristo Jesus. Lord, thank you for the presence of each one. Kung nag-aampo kami sa mga bata na naadto sa church, nga tagay silang mayong kaugmaon o Dios. A bright future that belongs to you. May your blessing be upon this place, O God. Nga ang imong presensya magpuno kanamo kanimo. Lord, salamat for teaching us to pray, saying, magampo ta, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Magpadayon ta sa pagtindog as we worship the Lord. Request na po si Sister Christine to lead us. Amen. So let's worship the Lord. Before we worship the Lord, i-greet yung katapat. Good morning. Amen. Nahulog sa pag-ayi, kanimo lang. Nahulog sa pagsimba, kanimo lang. Nahulog sa pag-ayi, kanimo lang.
ihunong ang pagsakyaw sa kahiguluhan ng buhay. Dili ko ihunong ang pamaangkin sa kagawasan na batunan. Ang akong puso giluso-luso o gisayang-sayang sa imong presensya, O Diyos. Ang akong kamot iwara-wara o gipapapapap sa kagawasang nabatunan. Ang akong puso giluso-luso o gisayang-sayang sa imong presensya, O Diyos. Ang akong kamot iwara-wara o gipapapapap sa kagawasang nabatunan. Sa imong presensya ako may kagawasan. Amen. Thank you, Lord. Suliran, ikaw nagatabang, ikaw ang ikinahanglan. Yes, Lord. Kay ikaw ang among Diyos na kamahalan. Ikaw ang among isaligan. Yes, Lord. Sa tanan. Sa tanan ako nga suliran, ikaw Yes, ikaw lang, O Diyos. ikaw akong ikinahanglan. Kay ikaw maramong Diyos na gamhanan. Magkalingkod nga walay sa ngalan mo, Kristo. Tanan ikinahanglan ko ang naakanimo. Magkalingkod nga walay sa ngalan mo, Kristo. Walay kahadlok o
dayon ta sa atong pag simba sa atong buhi nga Dios pinaagi sa paghalad sa iya ha sa atong kinabuhi. Ato siyang pasalamatan sa mga kaayo o sa iyang tabang nga gihimo diha kanato. Ug ato kung dalahon sa iya karon buntaga unsa tong atong mga personal nga mga prayers. Ingon si ang atong Ginoo si Jesus Christ duha kung tulo nagatapok sa akong ngalan ana ako sa talingwalan. So this time atong i-offer ang atong pasalamat, ang atong prayers kay Lord so that iya nang paminawon, iyang dawaton ang atong pasalamat ug iyang tubagon ang atong mga pagtuo. Let us take this time, let us pray. Amahan namo nga naa sa langit, Diyos nga gamhanan ug labaw sa tanan. Salamat Lord aning naa nga imo kaming gidala dinhi aron sa pagsimba ug pagdayeg kanimo. Lord, nakita nimo ang kasing-kasing ug hunahuna sa tanan nimong katawhan nga naa dinhi karon. Kami Lord, nagkahiusa sa pagpasalamat diha kanimo. Kay ikaw ang Diyos na mahigugmaon, ikaw ang Diyos na among gisangpit ug ikaw ang Diyos na naghatag og panalangin sa imong katawhan. Lord, thank you for helping your people. We praise you, we give glory and honor to you. Kay ana-ana uban na sa among pagsimba karon si Jake ug si Juni na gikan sa operasyon. Thank you Lord kay imong gi-provide ilang needs. Salamat Lord imong giayo ang ilahang mga balakian. Ug Lord, kami as a church nagapasalamat diha kanimo ug nalipay kami kay ang imuhang gahom ug ang imong presensya nagauban kanamo tanan. Lord, our prayer this morning is that you fill us with your spirit. You bless your people. Allow us, O Lord, to hear the message nga imong ihatag kanamo.
ang imong mga katawhan, Lord, nga doon na pa'y mga ginaampo parte sa ilahang panginahanglanon, parte sa ilahang pangkinabuhi, pag-eskwela sa mga bata. Ug amo pong ginapray ang mga anak nga na dinhi nga naga-eskwela. We pray, Lord, that tabangan nimo sila, lamdagan ang ilang una-una, ug sila ma-encourage to continue what they are doing kay para ni sa ilang kayuhan. Amo kong ginapray ang ginikanan, all the parents na naadinhi, Lord, that you will bless them. Bless them, O Lord, and hear their prayers. Kantong na ay mga struggles, we pray, O God, tabangin mi. Ingon man ka, Lord, sa imong pulong sa Juan 17 nga dili minimo kuhaon dinhi sa kalibutan ug dili imo ming ilayo sa panulay. Ug imo ming tabangan sa tanan namong mga kalisod. So Lord, thank you, Lord, for fulfilling your word sa amo kinabuhi. And we continue, Lord, to trust in you. Amo pong ginapray ang among nasod, hinaot, O Lord, nga dili nimo mi pasagdan kay daghang magtotoo dinhi sa Pilipinas. Nagkatag kini, Lord, ug sila tanan, kami tanan nagaampo, Lord, nagasangpit sa imong ngalan. Help us, Lord. Ayaw mi pasagdi nga ang among nasod madumala og evil person. But rather, Lord, allow nga ikaw gid ang magbutang sa among leader kay daghan ang mga nagtuo ug nagsalig kanimo. So this morning sa among pag worship, allow us open our hearts and mind na masabtan namo ang mensahe. Among ginakomit sa imuha ang sunod nga activity sa church, mao ang among anniversary. We pray, Lord, that it will be a wonderful celebration. Bless your people, O Lord. Hinaot unta nga walay mga trials or hindrance aron kami tanan makaani dinhi to celebrate your goodness. Thank you, Lord, for allowing us na kami nagtubo diha kanimo. Help us today, O Lord God, to listen to your word ug ma-apply namo ni sa among kinabuhi. Kining tanan, Lord, among gina-pray in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Ang buntag sa tanan, ang lingkod ta. Praise God, no, for this wonderful day. Pasalamat ko kay nakauban na sa ato si Johnny o si Jake. So after ana nga operation, mabalik na ang inyong pusok o kamo gamiton mo sa Ginoo. Kay ang Diyos mo hatag og trials na mga suffering, natural man na kay naman ta in the body, nata in the flesh. So normal ni siya, but ang importante yun, pag moagi ganita og trials, ang atong attitude towards trials. Ato yun ang timandan, di yun ta dapat makalimot. Prinsipyo mo na, nga ingon ng Ginoo, ayaw mo kaduol. Kung dili, salig mo sa ato. Call upon the name of the Lord. Bisag unsa pa na, kay maugin na atong himo. Expect ka naman kong faith, kanang trust sa ato pa, bisag wa kay nakita, nag-expect ka. Nga naman, ituo ka man. Maugin na very important na prinsipyo sa kinabuhi nga gitudlo ni Jesus. Karon nga buntag, ang atong hisgutan mao mahitungod sa kaning narrow door, no? Ang masigpit nga pultahan. Ibalo ba mo mga igsoon nga pag transition na to dire sa earth, padulong ta sa langit, ang Bible nagasulti gyud nga dunay pultahan.
dunay agianan. So mo na tan-aw nato ang prinsipyo na kasulti sa Bible kay at least pag naa na taan na nga time ato ng time nga mo depart from earth nya mo adto na taglangit kabaluta unsay gi-expect nato. Amen. So nito ubata nga mangadto taglangit tanan. Amen ba? Mao na siya nga ready ta unsa may sulti sa Bible kanang dalan o pultahan padulong dito na agad na siya. Naapoy pultahan padulong sa impierno. So kaning kalibutan dako kay ni. In fact na ato'y lugar somewhere sa Africa siguro to nga pila to ka square miles nga nikalit lang abri ang yuta nya nagkalayo mo tong ang ingon ng mga scientist mao ni ang pirtahan sa impierno. Wa may makaduol kay kalayo may mo gawas nya ni open ang yuta. Na picture na halimut ko sa pangalan sa lugar. But si Jesus na siya ginatudlo parte sa turtahan sa langit. So andam na ba mo nga maminaw? Maminaw ta ka importante na kay kita tanan muagi gyud ta diri. So dapat karon pa i-expect na nato unsa day ang ingon ni Jesus ang dalan o ang puntahan sa langit. Kay permi man na ginasulti gyud sa parable sa Bible. Duha ka parable ang gisulti ana. So kani karon isa ni ka parable nga atong tun-an about the narrow door. Kaning ang masigpit nga pultahan. So akong basahon ang atong text makita nato sa Lucas chapter 13 verses 22 to 30. Samtang nagpadulong si Jesus sa Jerusalem, katong last nga story ni Pastor Sam, katong message niya last Sunday, si Jesus nibiyahe pod gikan sa Jerusalem paingon na po dito ni agi siya sa Samaria. Kaniron si Jesus padulong og Jerusalem. Ingon din ni nanudlo siya dito sa mga baryo o sa mga lungsod nga iyang ginaagian. So mo ni ginabuhat ni Jesus while na siya sa kalibutan. 3 years lang man siya ani iyang ministry. Unya karon na naghan ang mga Kristohanon sa tibuok kalibutan. Naay mga lugar nga di managhan kay ginapatay man. Pero naapoy lugar nga perting daghana. Parehas Pilipinas, sa Amerika, sa Europe mas daghan ang Christian gaya. Pero sa Middle East gamay ra kayong Kristohanon kay ginapatay man. Pero bisag ginapatay ang mga Kristohanon naagi Christian. Kaning mga tao nga gipakitaan sa Ginoo, mga tao nga tinawag sa Ginoo, dili man gid mo mapugnan. So karon ingon din si Jesus mo na iyang ginahimo nagatudlo sa mga baryo o sa mga lungsod nga iyang giagian. Sa verse 23, unya may nangutana kaniya, Ginoo, gamay lang ba ang maluwas? Gitubag sila ni Jesus, paningkamot gayud kamo sa pagsulod sa masigpit na pultahan. Tungod kay ang tinuod daghan unta ang gustong mosulod apan dili sila makasulod. So mo na itubag ni Jesus ha. Kaning giistoryahan diri about kaluwasan nato ba salvation. Nanguntahan na tong tao nga nagsunod-sunod sa iya ha, naminaw sa iyang gitudlo, nanguntahan na kung gamay lang ba ang makasulod sa langit? Gamay lang ba ang maluwas? Ingon ni Jesus, paningkamot gad kamo sa pagsulod sa masigpit na pultahan. The narrow door. Gamay ba? Kita na ba balay nga gamay o pultahan? Pero usually, standard ba ng pultahan na ay 2 feet kapin, na apoy katong dagko, mga 3.5
5 dako na. Usually mga 2 kapin standard na. Imagine na kung katunga lang ana ug natay bisita nga dako di kasulod, kung pakilid, sabi to ginatihan. So, ingon ang Ginoo paningkamot sa pagsulod sa masigpit nga pultahan. Okay, proceed ta, padayon ta. Sa verse 25, kung makapanirado na ang tagbalay, magtindog na lang unya kamo sa gawas ug manuktok ug moingon, Sir, pasudla kami. Apan tubagon niya kamo, wala ako kaila kaninyo. Niya moingon kamo, dili ba nga nagkauban man kita sa pagpangaon o nagtudlo kapag gani dito sa mga kadalanan sa among lungsod? Apan mutubag siya kaninyo, wala gayon ako makaila kaninyo. Palayo kamo kanako, kamong mga dautan. Unya, kung makita ninyo si Abraham, Isaac, Jacob o ang tanan nga propeta dito sa gingharian sa Dios, maghilak kamo o magkagot ang inyong mga ngipon tungod kay kamo wala pasudla. 29, o makita ninyo ang mga dili Hudiyo nga gikan sa tanang bahin sa kalibutan, apil ang Pilipinas rin, nga manglingkod og mangaon didto sa ginharian sa Dios. May mga tao nga labing ubos karon apan sa kaulahian mahimong dungganon. Og may mga dungganon karon apan sa kaulahian mahimong labing ubos. So may the Lord bless us sa atong paminaw aning iyang pulong o ato ning i-apply sa atong kinabuhi. Sumao kani niingon naay nangutana kan Jesus kung gamay ra ba makasulod sa langit. Ang tubag ni Jesus, aning kamot mo kay ang portahan gamay lang. No? Mao nay tan-aw nato ang masigpit nga portahan. Unsa man mga truth nga atong makatunan parte aning portahan nga ginaingon dinhi ni Jesus. Actually, ang Luke 13 kaning Lucas 13, kung magsugod yun ka sa verse 1 ani, ang iyang gitudlo dire about repentance o kaning or else mamatay ta. Kay gipangutan naman si Jesus kadtong mga tao nga gipatay ni King Herod unya ang ilang dugo gisagol niya, una sila gipatay, ang ilang dugo gipainom sa ila, nya gipamatay sila. Nya naapoy 18 ka tawo nga natumpagan og building nangamatay pod. Gipangutana sa mga tao si Jesus, kani mga tawhanan ni Lord nangamatay man tungod ba ni kay grabe gyud ilang sala? Nganong nangamatay man sila gani? Ang tubag ni Jesus, dili. Pero kung di mo maghinulsol sa inyong sala, mangamatay mo. Repent or perish mo na yung message din ni sa Luke 13. Kunya, naghatag po siya o pasumbingay dire katong parte sa tanom nga for 3 years. Wagid na mo nga. Sige, adto dito itong tag-iya sa maning kahuyan ni tulo na magkatuig. Ingnan niya yang sa uputla na lang ni kay wa ni gamit. Ingon man tong saop nga Lord, hatagi sa ko another year. Kanya og di gani gyud ni mamunga, una na ko putlon. Nisugot ang tag-iya sa yuta. So ang kaning mensahe actually sa Lucas 13 nagawarn sa ato Nagawarn ni sa ato nga while ang atong Dios mahigugmaon og labaw sa tanan, dili na siya ingon nga hantod asagdan ka na lang po sa Ginoo. Mao po ning mensahe dinhi. Dunay tao nga iyang giayo katong babae Lucas 13 gyapon ni. Unya kadtong
ingon niya ang kingdom of God pareha ra daw sa lisong nga gamay nga gitanom niya nahimong kahoy. Kunya katong kahoy dito na mamuyo ang mga langgam, dito na sila magsalag, dito na sila matulog. The kingdom of God is pagsugod lang na sa small faith, pagtuo sa usa ka tawo, paghinulsol sa usa ka tawo, unya mutubo ka. Nga hantod ikaw makatabang kag lain nga tawo. Mao nang kingdom of God, mao ning giistoryahan sa Luke 13. O apil ni karon kaning pertahan padulong sa langit. Ingon siya, paningkamot mo nga makasulod. Kay daghang gusto mo sulod, pero dili sila makasulod. So unsa ni? So number 1, unsa may lesson atong learn aning parable. Kay remember kaning parable ingon ni Jesus, iyan ning ginatuyo kay kadtong dili gyud para dili iya di gyud kasabot. Dahil sa unsaon mo pagsabot sa Ginoo, di gyud mo kasabot. Mao nang parable. Pero kung masabtan gani ninyo, ingon ni Jesus, you belong to Him. Iya ta ni Kristo. Pag makasabot ta. So kani mo ni isa ka parable niya about masigpit nga pultahan. So unsay lesson nato from this parable? Number 1, opportunity to enter heaven is not always available. Timan ini ninyo. The door will be shut. Ayaw ninyo una-una ang sige lang. Dugay palagi. Dugay palagi. Kani nga ginaistorya diri, kadtong mga nasiradaan sa pultahan. Lord, nangatok, abrihimi, ingon ang ako kaila sa inyo. Once the door is closed, dili na naabrihan. Ang pultahan sa langit, dili ni siya murag convenience store nga 24 hours. Anytime adto ka bisag kung sa kurasa abri. Pultahan sa langit, ingon din ni manirado na, mura nagsari-sari store, dili na convenience store. Manirado na. Bantay mo kay basig masirad-an mo. Mo na ingon ni Jesus. Paningkamot mo nga makasulod mo kay basig masirad-an mo. Mo na yung message. Mo na ingon sa Hebreo 3:15, sumala sa giingon sa kasulatan, kung madungog kamo sa tingog, kung makadungog kamo sa tingog sa Dios, karong adlaw ayaw pagahia ang inyong kasing-kasing. Sama sa mga pagsukol sa inyong mga katigulangan, batok sa Diyos. If you can hear the voice of God today, ayaw na. Sige lang. Dugay palagi na. Kay basig, maabtan mo og sirado. Mao na ingon ni Jesus, paningkamot mo, nga makasulod mo, daan. So ato nang isgutan unya unsaon nato pagsulod karon nga naa kay remember kani nga parable ginaistorya ni Jesus kay transition ni diri sa kalibutan padulong sa langit. Ug wa ka kabalo asa mo agi. Ug wa ka kabalo unsa di ay na nga agianan. Problema ka. So karon gisulti ni niya nga parable aron kita makamat mo na tadaan. Kung madungog ninyo ang tingog sa Diyos, karong adlaw ayaw pagahia ang inyong kasing-kasing. If God is telling you to do something, mao na imong himuon. Conviction man na. Kanang conviction ninyo, di gani na ninyo tagdon, mawala na. Pero bantay mo, kay basig tungod ana, tingog sa Ginoo, inyong gi-reject, masirad-an mo niya. Naatay agianan gikan sa kalibutan padulong dito sa langit. Na-remember ninyo tong kawatan nga isa nga kauban ni Kristo nga namatay sa cross. Ingon siya, Lord, pag-abot nimo dito, Lord, ayaw ko kalimti. Kung sa may ingon ni Jesus, karong adlaw o banta. So pagkamatay nila ng adlaw, ni cross na sila.
Mao na siya message din ni nga kuan nga na ay portahan padulong sa langit. Invisible na. In fact, na yung mga palabas gani sa mga movie nga katong black hole, mao daw na agianan padulong sa langit. Nga na ba? Musulod ng eroplano, paggawa sila, uy, lain naman nga lugar, lain na og time zone. Mga imagine, gibase na nila gyapon sa Bible gingon ni Jesus. Naatay agianan. So naghatag siya, basta timanin ninyo ang number one nga prinsipyo din ang agianan padulong, ang portahan padulong sa langit, dili na siya permanenteng abre. Moabot ang time nga manirado na. Kanya, kung nagdugay-dugay ka, magsige ka na lang pangato, magpangagot imong ngipon, kaya nga naman, di man kapasudlo. Nakita nimo tong imong mga kauban na dito ikaw, wa ka kasulod. So, ato nang timan-an nga, kani siya nga parable ni Jesus. Number one principle na. Ikaduha nga prinsipyo nga atong basahon pa diri sa Lucas 3:25 mo man kung makapanirado na ang tagbalay, mo na giingon ni Jesus, magtindog na lang unya kamo sa gawas ug manuktok ug moingon, sir, pasudla kami. Apan tubagon kamo niya, wala ako makaila kaninyo. Kani siya nga parable, kuani siya, sa Bible, dili lang kani nga parable about the door in heaven nga gisirado. Katong 10 virgins na kahinumdum mo, ako na nang naisgutan dire. Napulo sila ka bridesmaid, 5 ray nakasulod, ang 5 gisiradan. Kay nahutdan man og oil nga maoy mo pasiga sa ilang pagtuo. Nahudtan sila pagtuo. Siradan sila. I-remember ninyo nga ang atong salvation is by grace through faith. Grasya sa Diyos, ipakamatyan ta, pero dapat mutuo ta. Na yung mga tao nga ning tuo pagsugod, unya kay wala man gitubag ang ilang mga pagampo, napalong ang ilang pagtuo, or tungod kay nalingaw sila sa mga kalingawan sa kalibutan, namatay sila. Dili man sila gasimba. Patay sila. So maunay bantayan na to. Mauna siya nga pasabutan na kung ana gani ka sirado ang portahan sa langit sa imo. So mga igsoon, ayaw mo ingon si Jesus, paningkamot gid kamo nga makasulod. Actually, the grace of God, di naman na paningkamutan kay na kaluy-an naman ta sa Ginoo. Ang ato na lang ba ang paglakang padulong ana nga portahan. Ang agianan nga atong agian din aron padulong ta ana nga portahan. So importante ni nga prinsipyo. Lord, ni ana pag itong tao, di ba Lord? Ni nanguaon ganita, nag-uban ganitang pangaon. Di ba Lord, nagtudlo gani ka na, gani miyon siya pasabutan ni. Mga kauban ni sa simbahan. Apil sila communion. Last Supper man na, ginaselebrate. Lord, di ba? Nag-communion man ni. Lord, di ba? Kasimba man ni. Hinaw gani ka, gatudlo gani ka. Pero ang sa inyo ni Jesus, palayo ka mo, mga taong dautan. So, bantayan na to dili ni pasabot nga kumon nagasimba ka, kaya kan hindi man simbahan ang gina-istorya diri. Ang ato ning relationship kay Jesus. So, bantayan na to mo na ingon ni Jesus. Bantay mo, kay basig, masiradaan mo. So, unsay ikaduha nga lesson? First lesson mo to nga ang portahan sa langit dili na permanenteng abre. Ayaw mo og dugay-dugay. Sulod na mo daan karon. No? So second, ang ingon dinhi, masigpit ang portahan sa langit mauni inyong pangitaon. Lucas 13:24, paningkamot gid kamo
sa pagsulod sa masigpit nga pultahan tungod kay ang tinuod daghan unta ang gustong mosulod apan dili sila makasulod. Mao ni siya ayaw mo pag kanang kinabuhi nga murag isi-isi lang ba. Mao na ingon diri nga ingon ang Ginoo, pangitaan ninyo ang agianan nga gi-ready ni Lord para sa ato. It's a warning. Dili tanan membro og simbahan, dili nga simbahan o sa laing simbahan makasulod sa langit timan ina ninyo. So ask yourself, dili man pod ako ang muhusgana. Pangtanay mo kaugalingon, apil na ba ka sa listahan dito nga pag-abot nimo sa gate na ako diha? Oh, dali dayon. Welcome. Na may the book of life, ginalista ang pangalan sa tanan nga nituo ug misalig kay Jesus. Ilista na. Pero na po verse sa Bible nga i-block out na. I-reason. Sumbantay ta. While nalista na ta karon, continue to live in Christ. Amen? Dili na kay, okay na ko, nabautismo na ko, na nituon ako kay Jesus. Niundang nagsimba, musimba na lang ganahan, wala na niya gikinabuhi ang prinsipyo nga ginatudlo ni Jesus. Okay naman. O na, ibantay mo kay basig, pag abot sa panahon, wala man kadiri. Gi-block out ang imong name. Naay ubang mga simbahan nagatudlo nga once na lista ka na, dili na ka ma-erase. Forever save ka. Pero timanin ninyo ang principle, basic principle sa kaluwasan, for by grace you have been saved through faith. Grasya sa Diyos, pinaagi sa imong pagtuo. Kung di na ka mutuo, mao na yung pangutana si Jesus, inigbalik na ako, makakita pa ba kong mga tao nga nituo sa ako? Shall I find faith on earth? Si Jesus nangutana na, makakita pa ba kong mga tao? Balik diya si Jesus. So, continue to live in Christ. Amen? Kay mauni siya ang point diri. Masigpit ang puntahan sa langit, mauni inyong pangitaon. Ayaw mo nga mag-isi-isi o kinabuhi. Okay ni. Buutan man ang Ginoo. Maluluyon man. Padayon lang sa ko. Pakasala. Karon. Later na lang ko. Unya, dili maabtan og later, dunay may tabo. Sirado ang langit sa imo. Kaning atong choice nga to believe in Jesus. Himuon na to ning lifestyle. Kay timan-an ninyo, pagsugod ani nga parabol, ingon din ni si Jesus, while padulong siya sa Jerusalem, kutob sa maagian niya nga baryo o lungsod, gatudlo siya. Mao na every Sunday na ata dire to learn from the Word of God. Last Sunday, the living water nga si Jesus mo imuhatag ana. Nga kita dili ta dapat prejudice kay kumo dili na siya, lahi na siya, dili na kuan lahi atong pagdadili. Today, istorya ta about the door in heaven. Na ay putahan ng langit. Na ay mga tao nga literal. Sige, pangita ganda na ba? Asa gid niya? Pangita na nila bisag kadtong Garden of Eden. Ila nang ginapangita hantod karon. Kay remember sa Garden of Eden, duha ba ato kakahoy. Gikaon ni Adam ug Eve katong the tree of knowledge of good and evil. Mao nakita tanan bright tawa. Di sa gway magsulti kabalo kita malik na. Rato lang gyapon himuon. Ana man na. Because naatay knowledge of what is good and what is bad. Naano na diri og diri. Ang wala lang makaon nila katong the tree of life. Mo to gikuha na sa Ginoo nga gibutang sa usa ka lugar, gipagwardyahan ng angel. So definitely
ug naara na diri sa earth, di gyud na makita sa tao kay gitago man na. Pero naisigig pangitahan na kani pod portahan sa langit. Naagapon mga tao nga gisulti na ni Jesus. Tinuod yun siguro ni. Sige na sila suroy-suroy, pangitaon nila. Motong na ipalabas nga murag ka itong ma-transform ka, musulod ka itong isa ka, murag siyado, pagsulod ni mo, na nakasalain kalibutan, ana ilang imagination sa door in heaven. Pero si Jesus, ingon siya na agad. Pero, diri pa lang, makasulod na tadaan, mauna ning agianan. Nag-war na si Jesus sana. Karon pa, mo bitaw nga ingon sa 1 John 5:13, I write these things to you, to all who believe in the name of the Son of God, that you will know nga naa na kay kinabuhing walay katapusan. Gisulat ng Bible, mauning agianan. Ang ato na lang desisyon nato nga diha ta mo agi. Kaya kung dili ka mo decide na, most likely, masiratan gyud ka. So mga igsoon, timanin ninyo nga ang agianan, ang pultahan sa langit, kuani siya, naro, gamay ba? So abi na to, di kuana, wapo ni diri, hayahay ni. Pero dili na padulong og langit, it will lead you to destruction. So you should understand that. Ang mga easy things in life, sabi na ito, okay ni, hayahay ni. It leads to destruction. Ayaw mo pag, kamo mga estudyante, ayaw mo pagkuhan nga, nagtrabaho ko, gihaguan, tabang mo sa ginikanan. Karon pa nga estudyante pa mo, learn to work. Kay life will always be work. Dili man na pwede nga di ta man trabaho, maglingkod-lingkod lang ta, magpahayahay ta, total. Okay man si mama, hatagan mo kong allowance. Understand this principle. Karon pa nga estudyante pa mo, trabaho na mo. Kay og dili gani mo makat-on og panrabaho, maglisod mo. Mao na ingon nga ang agianan padulong sa langit, gamay, unya ang pertahan, gamay. Pero paglampas ni mo diha, mauna na ang unsa ato istorya gihapon. Gisulti man ni Jesus sa langit. Naay kaon dito, naay pista dito. Pero walay mga patron-patron. Pista na sa Ginoo. It's a feast, marriage feast na between the church and Jesus Christ. Muna siya. Mauna yung description. Pero timanan na ito ni ang purtahan masigpit. So mauna yung atong pangitaon puhon. Matthew 7:13-14. Mauna ingon ni Jesus, sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi. Okay? Mauna gingon ha. Sulod ka mo sa sigpit nga ganghaan. Kay ang lapad nga ganghaan ug ang sayon nga dalan paingon man sa kalaglagan. Mao kini ang gisubay sa kadaghanan. Mao kini apan masigpit ang ganghaan ug malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon. Ug jutay ra ang nakakaplag niini. Mga igsoon, ayaw mo ba o kanang ka-discourage kung lisod ang dalan? Kay maugyo na siya ang padulong sa langit. Amen? Mao na ingon ni Jesus, oh. So kung dili man na ingon nga Christian ka, dili. Ayaw mo, you take the challenge ba? Ayaw mo pag tinamad. Kay kumua ka ni akapoy ni, diri lang ko sa sayon. Pag ana ang imong mindset, usba na, kay di yun na mao. Ang ingon din sayon ang dalan paingon sa kalaglagan. Ayaw mo pangitag sayon. Pangita mo lisod. Unsa may lisod? Di ba mag-study, lisod mo. Sayon, mangupya. Di lang ko kay tapad lang ko kay kuan ugma. Wala. Dili ka na mo sayang na imong gi-eskwela nga naman sige ra magpangupya.
Pag abot sa time, wag po kayo nahibalaan. Pero kung mag-study ka, listen. Ulaw, katulugon ka, di ka matulog kay sakripisyo ka. Maunay sikreto sa kinabuhi. You will be blessed. Nga naman, imong gipili itong lison. Ayaw pilian ang sayon. Basta sayon gani, problema na. Bantayan na to lang. No? Although naapoy giingon ng Ginoo nga kung ikaw nag-pray ka, Lord, pray ko nga ma-bless ko Lord na ako'y ani nga plano. Pag mutubag ang Ginoo ana, dili na kalisod-lisodron ana. Mao na siya nga pasabutan na mo kayod gyapon ka pero dili na siya bugad. Mao na ingon ni Jesus, duol mo sa ako diri, kamutan na nga nagantos kay tabangan ta mo pasan na ng inyong problema. Come to me, all of you who labor and are of heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, for my yoke is easy and my burden is light. Gaan rani. So ato gyud nang timan-an. Kita magkinabuhi ta din natay prinsipyo ba? Dili nang wadto ra tag simbahan. Paggawas i-bless ta ko ni Lord. Kay naa naman ko dito gikan. Dili na. Mao na siya nga Lord, di ba? Uban gani tagkaon, di ba Lord? Tudlo gani ka dito. Opo, man imong gituman. Ang imong kinabuhi lahi man sa gitudlo ni Jesus. Ang imo nagpakasayon ka lang man. Gusto nimo easy. So ayaw no ang warning yun ni Jesus, mao na ingon niya, paningkamot mo nga makasulod mo kay ang purtahan masigpit. Ayaw mo sunod ang dalan nga dako nga ganghaan. Ayaw. Follow the difficult way kay that is the way that will lead you to eternal life. Amen? Butang na ito na sa itong una-una. Naga nilisod, Lord, tabangi ko. Ana lang. Pero, sukli na. Because that is the way mo na door to heaven. Dili ni siya ingon nga naay portahan nga naa dito sa Israel. Dagang mga dito kay basig naa daw dito ang portahan padulog sa langit kay dito baya si Jesus. Dito baya nagpakita si Jehovah sa Mount Moriah, the God the Father. Dito nagpakita si Yahweh. Mo na ang uban mo adto dito pero ingon ni Jesus ayaw mo adto na. Dili na mo kay tanang tao makakita sa ako. Gamay ni nga portahan pero daghan siguro ning dapit ni makasulod ta tanan. Mo na giingon din So nakahinumdum noon ko. Kani true story ni. Na ako'y kaila nga suod sa ako nga nag-anto siya og cancer. Nya katong di naman yun. Mao lang gito yung takna. Gidala gyapon siya sa SPMC. Pag abot dito, ngit-ngit na iyang pananaw. Ang last na yan, nanawag sa ako. Yan niya, Pastor, naanak ko dili, andam naman ko, pero nahadlok man ko. Sa may akong himuon. Wala na ko makita. Ngit-ngit. Sulti siya before she died. Ingon ako, ay, ayaw problema. Na-receive naman ni mo si Jesus. Pangita lang, tanawa diya. Kung asa ka karon wa ko kabalo pero pangita lang og portahan nga naay kahayag si Jesus na. Anak din ko sa iya. Kay ni Jesus, ako ang portahan sa langit. So pangitaan lang na. Siya iyahang deathbed ba? Anak siya. Na wa siya makita pero nag-istorya may cellphone. Tingko ayaw lang. Basta pangitaan na, makita lagi na mo. Sige, Pastor. Salamat ka, salamat. O taon, wala na. Ato na siya. Pasig nakita na to. Nireceive naman to siya kay Jesus. Nahadlok lang siya. Na ay mga transition ba nga, maka-istorya pa na to ang Ginoo. Pero na ay uban nga pinakalit. Ang problema, anak, pareha na, wak kakabalo. Na aday pultahan sa langit. Ingon ni Jesus, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness. So,
Ana nga sitwasyon, pangitaan ang light. Kung imong ipiyong yung mata, di ba ngit-ngit, labi na kung nakas kwarto nga ngit-ngit, huwag yung kayo makita. Pag moabot na nga time, in kaso lang nga naka sa deathbed nimo, na disgrasya ka, anak, mao na yung atong pangitaon. The light and the door nga gamay. Ayaw, kasi kita ka, kanto siguro na kung kayo patahan. Ayaw na, nihatag na na aghit si Jesus. Ayaw sulod niya. Kaya mudala na sa distraction. Look for the narrow door. In kaso ba, yung na, napo ko kay ila, pastor. Admit sa ospital, tigulang na niya. Iyahan na itong time. Ana din siya siyang masa, uy, naanang nagsundo sa ako. Kita siya, duha ka, nakasinina daw puti, naanang nagsundo sa ako. Asa-asa. Hanap po din ang asawa. Kisa good, nahauna na sa pagtano, ano mo kita? Nag-istorya pa sila, una siya namatay. Ang nagtestimonya niya, iyang asawa. So, kita mga igsoon, be ready sa transition. Ang importante, kabalo ta. Kato siya, asigurado, katuod kayo namin nagsundo. Ang uban nga way nagsundo. Problema ka. Asa ko ani? Timan ini, ingon ni Jesus, ang itaa ang narrow door niya na ay light o ang agianan lisod. O na, dili na sa kalibutan, anang sa dili magutam, mahadlok ta nga, sige lang, bahala na, basta mo survive ko. Gusto na to, sige lang, basi dahil makadaog kong gluto. Sayon ba? Dili na mao. Pag ang imong mindset, ana, nga, gusto nimo easy money, di na mao. Gina-warningan na tadaan ni Jesus. Be willing to sacrifice. Amen? Ang kinabuhi din sa kalibutan, mo sacrifice. Sa story sa Bible, duha ka tao lang ang wala ni aging kamatayon ni Dritsog langit. Si Elijah, gisundo siya chariot, o si Enoch, makikistorya to sa Ginoo niya, nawala lang. Wala, nakita lang patay nga lawas. Naay sa ato, ang atong spirit naay transition unya naay verse gisulti ang Ginoo kinsay mo guide sa ato to that door naa nya basta timanin ninyo nga ang door si Jesus na light of the world. Mao na ingon ni Jesus sa John 6:14-6, I am the way, the truth, and the life. Ako ang agianan, kamatuoran o kinabuhi. Walay makaadto sa pikas nga lugar in heaven except sa ako moagi. Dili na religion. Prinsipyo na nga gitudlo ni Jesus. So mga igsoon, I hope nga ato ning timan-an kaning giingon ni Jesus about ang masigpit nga pultahan. Dili tanan butang dili sa kalibutan easy dili. Willing yun ta to go through difficulties. Nga naman, maunay will lead us to eternal life. Kada isa sa ato lain-lain man ang trial ginahatag. Sukli na. Atubangan na. Ayaw na i-give up. Ampo, Lord, tabangi ko. Mo na ginatudlo ka na ni Jesus. Nya, ato nang ginahimo. Himo na to. Masigpit nga putahan. Kadaghanan man gud, kabalo mo ang atong Ginoo is a God of justice and righteousness. Loving God, merciful, compassionate, slow to anger, pero ang iyang foundation sa iyang throne is justice and righteousness. Apil na sa iyang paghigugma. Dagan sa ato dire makita na ko mga people of this world pag involved na gani nga parehato na ako gipasabay og kuan
Obserbahin na be kung nangawat pa na. Nangawat yun. Sir, basig madamay ko sir, ha? Ingon dito na ado siya pusin. Basig. Ako kasabot ko, kaya waman siya kaila Ginoo. Pero kita nga nakaila sa Ginoo, ayaw mo kahadlok sa mga taong dautan. Sulti tag tinuod. Barugan na to sa tama. Kay ka na, agianan na, padulong sa langit. Manalaw ka, mo naigingon, basig masiradan ka. Application man gud ni sa atong spirit, sa atong life. Dili pwede nga, tinuod na Lord. Upan man ko Lord, sige makugsimba. Pero pag abot sa prinsipyo, talawan man ka. Kabalo ba mo sa Revelations 21:8 ni ingon, walay talawan makasulod og langit. Nya, talawan ka. Ambot lang og si Lord may tag-iyas putahan. Ambot og abriyan ba niya? Ang tagbalay ingon nanirado na di nakakasulod. Mao nagklaruhan na nato ang atong kinabuhi na patag diri. Niingon gyud ang Bible walay mga tao nga mahilig og panghinglawas ka, adulterous people can enter the kingdom of heaven. Ang mga tao nga mga talawan dili na pasulod. Mga kawatan, mga bakakon, isulat naman na daan sa Bible. Nya mamaka ka kay sayon man. Mao na bantay mo mga estudyante, kani mga ginagmay nga bakak kay aron di ka kasaban sa inyong mama, makalusot ka pero bantay niyo kay basig mahimo na ninyong kinaiya nga mahimo mong bakakon. Ayaw mo pa makak kung ano man dayo maglalis o kasaban o bunalan. Likayin ninyo ng mamakak. Kay walay bakakon makasulod sa langit. Mo man nagiingon. So importante palo ta sa mga teaching ni Jesus. Kaila ta sa iyang gusto. Ato lang sundon. Ayaw mo kadlok kung naay threat. Ilan. Ako din ako kaabot og sa Sintay City kung walay Ginoo kay sukad sa una pagkailan ako sa Ginoo di man yung kumuatras. Ibuhi mo ko sa Ginoo. Tanang tao nga gusto mo patay nga matay. Kita ko gid ma. Nakita na ko ba ang power sa usa ka believer. Barugi. Ayaw panalaw kay sayang ng imuhang pagtuo sa Ginoo. Nya pag abot na sa kamatuoran dili na ka mo witness kay patyon ka. Witness. Sige lang. Kay agianan na sa langit. Mo na akong pasabot. Anak mo nga alisuda dayan. Dili na lisod. Desisyon na nimo to believe in the power of God. Amen? So padayon ta, ang ikatulong nga leksyon nga atong makuha kani nga parabol, daghang makasulod sa tanang bahin sa kalibutan, manglingkod o mukaon. Mo niingon ako. So, in heaven, there is celebration. Sa Revelations 19:9, pinadayag 19:9, unya miingon ang anghel kanako, isulat kini, bulahan ang mga tao nga giimbitar sa kumbira sa kasal sa karnero. Miingon pa gyud siya, tinuod kini nga mga pulong sa Dios. Kinsa man ning karnero? Si Jesus. The Lamb of God that takes away the sin of the world. So, if you belong to Jesus, invited ka aning kumbira. Great celebration, banquet ni. Lingkod o kaon. Mo ni description in heaven. Siyempre, lain ang pagkaon dito. Dili maka-high blood. Dili, masubrahan kaon, ma-high blood man ta. Dito, eternal life. But the description, pareha diri. Basta kaon, di ba? Basta birthday, invitation, okay na na to. Kani. Labi na og nailitson, lipay kita ni kani. But in heaven, ingunana po, naay kumbira. Because si Jesus is the head. Ang church, mao na ang dalahon niya dito. Those who believe in His name.
Ingon diri sa Luke 13:22-30, og makita ninyo ang mga dili Hudiyo nga gikan sa tanang bahin sa kalibutan nga manglingkod og mangaon dito sa gingharian sa Dios. May mga tawo nga labing ubos karon apan sa kaulahian mahimong dungganon. Ug may mga dungganon karon apan sa kaulahian mahimong labing ubos. So ang ranggo nimo dire, presidente ka dire, basig kuan lang ka dito, janitor. Pero bahala na, langit man. Apil ka dito sa kaon. Posible ana. Great ka diri sa kalibutan, pag abot dito, list ka. Pero naapod ingon diri nga list ka diri, luoy ka diri, masakiton ka, tinamay ka, gidaog-daog ka. Pero pag abot dito, uyaw ka. Mao na ingon si Jesus, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Ang status nato dili na musulti nga pag abot dito maupod na imong status. Dunay kausaban. Ingon ni Jesus, my reward is with me. Kada usa sa ato hatagan niya reward. Kanang reward mo na posisyon nato dito. Kabalo mo ana? Ato nang ibutang sa una-una kay kani nga atong pagtuo, kani atong pagsimba, dili lang man ni para diri karon. Para makatabok pud ta dito, unya na ay pertahan. Pero nihatag naghint ang atong Ginoo nga mao ni ang sikreto. If you want to be great there, you must be the servant of all. Ana man ang ingon ni Jesus. Dahil uban, basta lahi ang application. Importante, you apply it sa atong kinabuhi para kasulod ta dito. Paningkamot, ingon ni Jesus, kay masigpit ang pultahan. Sulod na daan karon. Ingon din mauning kaganina no sa Pinadayag 19:19, ako naman yung gibasa. Then the angel said to me, write this, blessed are those who are invited to the wedding supper of the Lamb. Actually, kita tanan nga nakadungog kay Jesus na imbitata. Ang question lang, wadto ka ba? Dagan man giimbita pero di man wadto. Ilan? Busy ko mo ba na sa parabol po na ako'y kuhan sa akong uma, na ako'y bagong negosyo, nanganak ang akong baka, walay mo atiman. Dili siya kaadto sa invitation sa Ginoo. Nga naman, busy ra kayo siya diri sa kalibutan. Bantayan nato na. Dili ta busy diri. I-appeal yun nato na ang next nato nga tuan kay mao to'y pinaka-importante. Blessed are those who are invited to the wedding supper. Panihapon ni. Kasal kumbira. Imbitado ba mo? Hinay man, invited ba mo? Yes. Amen. We are all invited. Dapat be ready. Andam ta, sulot ta dito. Karon pa. Kay there is joy dito. Kalipay o kaon, wala na'y gutom. Wala na'y muhilak. Mao din na description in heaven. Ang question karon, sao na to pagsulod sa langit? Unsa na to? Unsa na nga door? So ako ning basahon kani nga kinsay makasulod sa langit. Mao ni Juan 10:27 o 30. Atong basahon kita tanan, dungan ta go. Ang akong mga karnero maminaw kanako. Nakaila ako kanila o nagasunod sila kanako. Ihatagan ko sila kinabuhi nga walay katapusan. O dili gayon sila mawala. Walay makaagaw kanila gikan sa akong mga kamot. Ihatag sila kanako sa akong amahan nga gamhanan sa tanan. O wala gayoy makaagaw kanila gikan sa kamot sa amahan. Ako o ang amahan usala. Jesus nagingon. Ang iya daw karnero
maminaw sa iya ha. Ganahan ba mo maminaw sa Word of God? Karnero mo ni Lord. Pero kung nanganhin mo dire kay kasapaan mo sa inyong mamagpapa, kay di mo uban, bantayan na ninyo. Basig masiradan mo. Pero kung muadto mo kay excited mo kay ana na po ko'y ma-learn karon nga Sunday, then you are part sa karnero nga ginaingon ni Jesus. Nakaila ako kanila ug nagasunod sila sa ako. Mao ning important nga word kabalo mo ano. Nangatok tong nasiradan. Lord, abrihi me. Abrihi. Ingon, hawa mo kay wako kaila sa inyo. Lord, dungan ganitag kaon. Ha? Ngatok. Wala kaila. Mao na siyang lisod. O ikaw rin nakaila sa Ginoo, pero ang Ginoo wa kaila sa imo. Kinahanglan two-way na. You know God, and God knows you. You belong to Christ pag inunana. Uban, moingon nga membro man kukuha ni nga religion, mao na nga maluwas ko, perting luuya na. Ang Bible never talks about religion. Sa una nga panahon, wa may Christianity. Katong maupay pag-abot ni Jesus. Katong namatay na siya, gilansang na dito na nagsugod og na ay sugod og house church. Mao na sinugdanan sa mga simbahan sa una, house church, tapok-tapok, kaya mga Christian ginapatay man. So, mao na importante. Karnero ka, maminaw ka sa kay Lord, o musunod ka sa iya. Nakaila ako kanila o nagasunod sila kanako. Kaila ang Ginoo sa mo nang halos every Sunday maapil gid na sa wali diri nga take time to talk to God. Istorya mo sa Ginoo ba? Lord, kanang ikaw lang gud isa. Dagan ba yung klase sa pagampo? Naay nag-drive ka, magampo, Lord, salamat Lord ha, i-protect ko karon. That's a prayer. Kanang mangaon mo, Lord, thank you for this food in Jesus' name. That's a prayer. Muna yung ng Bible, pray all kinds of prayer. Pasalamat, protection, o unsa pa. Pero kaning prayer nga ginaingon din ni nga maila-ila gyud nimo ang Ginoo, mao nang time nga molingkod ka, magpasa kag Bible, unya magpray ka. Maila-ila nimo ang Ginoo diha. Mao na ingon ang Ginoo, nakaila ka sa iya, nisunod ka sa iya, unya ang Ginoo nakaila pod sa imo. Kay paita po na ng Lord, di ba? Ingon ng Ginoo, wa man ko kaila sa imo. Ikaw rin nakaila sa Ginoo, pero siya wa kaila sa imo. Dapat tangutan na imong kagalingon, nakaila ba si Lord sa ako? Ask yourself that question. Dili man na kay gasimba mo. Dili na kay gakomunyon mo. Dili na kay nabautismuhan na mo. It's a relationship with the living God. Kani, mauni ang portahan. So, sa ingon ni Lord, next kwanta, sa John 10:9, ingon ni Jesus, ako mao ang portahan. Ang musulod, agi ka nako maluwas. Sama siya sa karnero nga mo sulod og mugawas og makakita siya og sabsaban. Kinsa daw ang portahan? Mao na ang question. Kay si Jesus man day ang portahan. Inyo na bang gidawat si Jesus? Importante ni nga prinsipyo sa kinabuhi. Dili ni membership o religion. Nagdawat na ba nimo si Jesus? Kanang makaingon gyud ka nga unya, ginamingaw ka kay Jesus. Kasi moingon ka nga Domingo lang, pastor. Ya, pinugos pa gyud. A true Christian, ingon din kaila sa tingog sa Dios, musunod ka nako o kaila pod ko sa iya. So ask yourself, kaila ba si Jesus sa ako? Basig ikaw rin kaila sa Ginoo. Nya ang Ginoo ang kaila sa imo. So musulod ka niya, sama siya sa karnero nga musulod og gawas. Diri pa lang sa kalibutan, i-bless na ka. Makakita siya og sabsaban. Mao na ilhanan nimo sa people of God.
mo follow prinsipyo and the Lord will bless you. Lain-lain man tag level. Sa imong level, God will bless you. Ang importante, happy ka. Ang importante, na kay ginaatubang kalisdanan, malipayon ka. Sige lang, ingon man ni Lord. Rejoice always. Be joyful always. O may sulti ni Lord. Ayaw bagulbul, ayaw bagutbut. Mao na'y gusto nga kinaiya sa Ginoo. Ayaw pag katalaw. These are the characteristics of God's people. So I hope mga igsoon nga ato ning timan-an kay mauni ang mga tao nga makasulod sa langit. Sulod ta sa pultahan nga mao si Jesus. Sa Juan 8:12 atong basahon kita tanan. Go. Misulti pag-usab si Jesus sa mga tao. Ako ang suga sa mga tao sa kalibutan. Ang nagasunod kanako dili gayud magkinabuhi diha sa kangit-ngit, kun dili mahayagan siya sa suga nga nagahatag og kinabuhi. Si Jesus mo nay suga diri. Hasta dito. Siya ang gate. Siya ang narrow door. Ingon siya, gamay ra ko nga portahan, pero diri mo sulod. Ang agianan padulong sa ako, lisod, pero diri mo sulod. Kaya ako ang kahayag. So, these are the people nga makasulod sa gingharian sa Dios. Those who believe Jesus, ituo ug nisalig sa iya. Episo 1:13-14 niingon ng Ginoo, ug kamo usab mahimong anaa kang Kristo sa dihang nadungog ninyo ang kamatuoran, ang maayong balita nga si Kristo di ay mao ang makaluwas kaninyo. Pagkadungog nimo imong gidawat sa dihang mituo kamo kaniya, pag-receive nimo kay Jesus, gihatagan kamo sa Dios sa Espiritu Santo nga iyang gisaad, timailhan nga kamo iya na. So na ay Holy Spirit. Kining Espiritu Santo mao ang kasiguruhan nga madawat nato isip iyang mga anak ang saad sa Dios nga makaangkon nato ang hingpit nga kaluwasan. Tungod niini pagadaygon siya. Ang Holy Spirit pag-receive na dungog nato about Jesus, ato siyang gidawat. Ang Holy Spirit ubanan na taana. Mo lang na warning ang Bible, do not grieve the Holy Spirit. Ayaw siya kanang murag di nimo ginatagad, di nimo ginaistorya. Murag walay Holy Spirit. Kay mao man ay inigmamatay na ta, mao nay mo guide sa ato dili ta agi. Naagid nang agianan wala lagi ta katuod, pero ang Holy Spirit mao nay mo assure nga makaadto taglangit kanuman, mao nay mo guide. Kining Espiritu Santo mao ang kasiguruhan nga madawat nato isip iyang mga anak ang saad sa Dios nga makaangkon nato ang hingpit nga kaluwasan. Ang Holy Spirit mo nay mo guide. Bisag walay angel nga mosundo, ang Spirit of God mao nay mo guide. Mao na part gyud na sa atong kinabuhi. You talk to the Spirit. You walk in the Spirit. Mao nang ginasulti gid sa Biblia. So, mga igsoon, gisulti na ni Lord si Jesus mao na ang narrow door. Siya ang light of the world. Ang Holy Spirit mao na'y gihatag niya sa ato. Guarantee gyud na nga kung unsay mahitabo, mag-guide ta dito sa iyahang lugar. Amen? So mga igsoon, timanan na ito ni nga ang masigpit nga pultahan mauna si Jesus. So diha ta agi. Ayaw agi sa dagko nga pultahan. The Lord will bless you mga igsoon. Amen and amen. Thank you, Pastor Lee. The bless bata.
No? So, ang yun sa Bible, enter through the narrow door. Kay lapad ang purtahan nga padulong sa kalaglagan. No? Nindot ang gi-share ni Pastor Lee sa tuwa nga naka-remind nga kadaghanang maayong buhaton lisod sa sugod pero muhayahay kadugayan. Kadaghanang sipyat kapakyasan sayon sa sugod pero adunay pag-antos sa unahan. Diba? Same ra gud na sa the fruit of knowledge of good and evil. Kakaon sila karon pero nag-suffer. Dugay kayo. Mura po mag-exercise, panington ka karon pero pag mabot ang panahon nga matigulang na ka, okay, sakit-sakit. Same po na sa kaon, no? Pag palakaon ka karon, lami karon pero kadugayan. Daghan pag sakit. Pero igo-igo lang yung kaon karon, kadugayan, okay, sakit. Same po na sa pag-eskwela, no? O sa spiritual things. Ana si Jesus, gamay ang purtahan nga padulong sa adunay kinabuhing dayon. Ang nituo po kay Jesus sa itong time, daghan ang wala nituo pero nagdaghan po ang nituo kay Jesus. So ato ibutan itong pagsalig sa grasya sa Ginoo in the sacrifice and in the resurrection of Jesus Christ. Amen ba? So Ginoo, pasalamatan nato si Lord sa mensahe karon gikan sa pulong sa Dios sa Bible. Ang iyon ako si Sister Christine to lead us in our response worship. Alindog ta? Lord, we worship your name, Lord God. We offer our lives, Lord God, as a living sacrifice. Hallelujah. Thank you for your word, O Lord, na clear na mo, Lord God. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past. Things in the past. Things yet unseen. Wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my love. Play it, Paul. Just offer your lives as Paul plays it. In Jesus' name we pray, so Lord God, so Lord. Thank you for your presence, Lord God. Thank you, Lord, for reminding us, Lord God, of the word, Lord Jesus. We praise you, Lord.
Let us pray. Father in heaven, thank you, Lord. Kay imo ming gihatagan daan o pahinumdum na dunay pultahan padulong sa langit. O tunay agianan nga naa pa mi dinhi sa kalibutan. Maunay gusto nimo nga among sundo. Kabangi mi Lord na amo ning masubay ning dalan padulong sa imuha Lord ang purtahan padulong sa langit. Salamat Lord sa pag-imbita sa amo diha sa imong gingharian. The Lord bless you and keep you. The Lord will make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance on you and give you peace now and always. Amen and amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Good morning, manglingkod sa ta.